Ako si Maria at ito ang aking kwento. Tahimik ang umaga sa mansyon ng mga Hill. Ang mag-asawang sina Lumina at Dante lamang ang nasa hapag. Minda, si Mariska nakakain na ba ng breakfast? Tanong ni Lumina sa kanilang kasambahay. Ma'am, dinalhan na po ni Ma'am Madeline kanina sa kwarto nila. Si Madeline ba, kumain na? Tumango ang kasambahay sa kanya. Opo, nabanggit niya pong sabay na sila ni Mariska kaya hindi siya makakasabay sa dining po. Okay, tanging nasambit ni Lumina. Marahas siyang napahinga ng malalim. Ibinaba ni Dante ang newspaper na binabasa. Pinagmamasdan ng asawa sa reaksyon nito habang nagsisimula ng kumain. Wala kang gana? Untag niya, panay ang buntong hininga ng asawa. Sinong gaganahan sa mga nangyayari? Don't you see it? O nagbubulag-bulagan ka lang? Hindi na babagay ang babaeng yun sa pamilya natin. Dumating lang siya, sunod-sunod ng problemang dumarating. I don't like her for our son, Tristan. Mahabang sagot ni Lumina. Hayagan ang pagsasabi ni Lumina nang hindi pagkadisgusto kay Catriona. I don't think she is the cause of all the issues. Besides, kasalanan ng anak mong lahat. Si Tristan lang ang dapat mong sisihin. Alam niyang may responsibilidad na siya pero kumuha pa siya ng panibagong problema. Then talk to your son. Kung bisihin mong layuan niya ang babaeng yun. Makikinig si Tristan sa'yo, ani ni Lumina. Parang malabo yung iniisip mong mahal ng anak mong babaeng yun. Inaya na nga niya itong magpakasal sa maikling panahon. I don't think he will change his mind. Kastigo ni Dante. Gumawa na ng hakbang si Tristan para mapakasalan si Catriona, kaya natitiyak niya na mahal talaga ito ng kanyang anak. Ako na lang ang kukumbinsi sa kanya na huwag ituloy ang kasal. Maawa siya kina Madeline at lalo na sa anak niya. Hindi pa rin titigil si Lumina para mapabagong desisyon ng kanyang panganay. Pwede pang magbagong isip ng kanyang anak. Sumimsim naman si Dante ng kanyang kape bago muling humarap sa asawa. Do it kung makukumbinsi mo nga siya. She will never stop until her son realizes that girl is not good for him. Na si Madeline ang tamang babae para sa kanya. Dahil may anak sila. Hindi rin niya hayaang lumaki ang kanyang apo na walang ama o magkawatak-watak ang pamilya ng kanyang anak. Walang gana na umupo si Catriona sa gilid ng kama. Bumabalik na naman ang pagiging ruthless at walang puso ni Tristan. Ayaw niya nakikitang ganun ng nobyo. Napatingin siya kay Tristan nang lumabas to sa closet. Let's go outside. Baka hinihintay na nila tayo sa dining. Malamig na aya ni Tristan sa dalaga. Tumayo si Catriona, ang lamig na ng pakikitungo muli ng nobyo. Kahit na magkatabi sila sa kama, ramdam na ramdam niyang pader sa pagitan nilang dalawa. Pinauna siyang lumabas ni Tristan, pero pagkalabas ay nahuli pa rin siya sa paglalakad. Napabuntong hininga na lang si Catriona nang tinatanaw ang likuran ng nobyo. Good morning, Mom and Dad, bati ni Tristan sa parents niya tumalik sa pisngi ng mga to. Walang ngiti na tumangulang si Lumina at napadakong tingin sa nobya ng anak. Magandang umaga po, bati rin ni Catriona. Tinanguan lang din siya ng mag-asawa. Have a seat. Nauna na kami kumain ng daddy niyo, tanghali na kasi. Saad ni Lumina nakapansin-pansin na walang emosyon ang muka, ni hindi to nakangiti. Napilitan si Catriona ngumiti habang si Tristan ay umupo na. Napabaling ang tingin niya sa nobyo na hindi siya pinaghila ng upuan. Umupo na lang din siya sa katabing upuan nito at umaktong normal. Later, after breakfast, we need to talk in the library, Tristan. May kailangan tayong pag-usapan tungkol sa pamilya. Usapang pampamilya to. Diin ni Lumina. Wala siyang pakialam kung naririnig ni Catriona. Saglit na natigil na si Catriona. Parang pinagdidiinan ni Mrs. Lumina na hindi siya parte ng pamilya. Hindi pa naman dahil fiancé pa lang siya ni Tristan. Mom, we're going back to Batangas later. Inisasagot ni Tristan. Alam na niya kung anong gustong pag-usapan ng kanyang ina at ayaw na niyang balikan pang nangyari kagabi. Well, I don't care. Don't go home. Stay here hanggat hindi ko sinasabi. Palagi ka na lang nasusunod. We need to talk about siyang family matters. Kung gusto mo umuwi ng fiancé mo sa rest house niyo, ipahatid mo siya sa driver. Ano pang silbi ng napakarami nating sasakyan? Wika ni Lumina na napataas ng tono ng boses. Nabigla si Catriona pero pilit niyang hindi pinapahalata. Mariin siyang napapikit ng kanyang mga mata. Lumina,
Tawag ni Dante sa asawa. Hirap lang ang naging tugon ng kanyang asawa. Kahit na hirap siyang lumunod, pilit pa rin niyang pinakitang hindi siya naapektuhan sa mga naririnig. Gusto na niyang tumakbo paalis pero hindi niya magawa. Wala man lang siyang narinig na kahit na anong salita mula kay Tristan na ipagtatanggol siya sa ina nito. Kanina pa siya pasulyap-sulyap sa nobyo pero wala siyang makita ni Katiting na pagtutol sa mga sinasabi ng ina. Nasa loob ng sasakyan si Catriona habang katabi niya si Tristan. "Babe, mauna ka nang umuwi sa Batangas. Susunod ako mamayang gabi." Mahina niyang sabi. Bahagyang tumango si Catriona na kayuko habang pinaglalaroan ang suot niyang singsing. Hindi niya magawang magsalita, takot na baka mabasag ang boses niya. "Take care, babe," dagdag pa ni Tristan bago siya hinalikan sa pisngi. Mariing napapikit si Catriona, pilit na pinipigil ang pag-alpas ng emosyon. Agad na bumaba si Tristan ng sasakyan. Hindi na lumingon pa. Pagmulat ng kanyang mga mata, hinanap kaagad ni Catriona ang nobyo. Tumingin sa bintana at nakitang papasok na si Tristan sa loob ng mansyon. Malamlam siyang umupo niyang maayos at nanatiling nakatungo ang ulo. "Aalis na po ba tayo, ma'am?" tanong ng driver. "Opo," nahihirapang sagot ni Catriona. Umiwas ang tingin sa tagamaneho. Sa pag-andar ng sasakyan, hindi na niya napigilan ang pag-aagos ng luha. Mariing kinagat ni Catriona ang kanyang labi upang pigilan ang paghikbi. Nang makarating ay dumiretso si Catriona papasok sa loob ng bahay. Nadaanan niya si Nanay Tess pero hindi siya huminto para batiin to. Iniiwasan niyang makitang pamimintig ng kanyang mga mata. Nagtaka naman si Tess sa naging kilos ng dalaga. Dahil sa pag-aalala niya ay sinundan kagad niya ito sa kwarto nila. Agad siyang kumatok sa pinto, walang sumagot sa kanya. Pinilit ang siradura, bukas. Kaya pumasok na siya sa loob. "Catriona, iha?" tawag niya. Nakita niyang dalagang nakahiga sa kama. "Anak, bakit mag-isa ka lang umuwi? May sakit ka ba?" Sunod-sunod niya pang tanong. Umupo na si Tess sa gilid ng kama at tinawakan ng balikat ni Catriona. Pansin niyang pag-alo ng balikat nito at ang palihim na pagpunas ng luha sa mata. May tutulong ba ako? Baka gustong ilabas yan. Masama daw kapag kinikimkim sa loob ang lungkot. Aniya, dahan-dahang bumangon si Catriona at umupo. Isinandal ng kanyang likod sa headboard habang tiklop ang dalawang tuhod. "Naiwan po si Tristan sa mansyon. Uuwi rin daw po siya mamayang gabi." Sagot niya na iwas ipakitang muka. Pilit sinisilip ni Tess ang mukha ni Catriona. Bakit tinatago mong mukha mo sa akin? Umiiyak ka, hindi ba?" Umiling-iling ang dalaga bilang sagot. "Hindi po, Nay. Bakit parang may hangin kapag nagsasalita ka? Sa akin ba naman magsisinungaling ka pa, Catriona? Kilalang kilala na kita. Kahit hindi kita tunay na anak, ramdam ko kung may sama ka ng loob. Sa boses mo pa lang alam na alam ko na." Hindi na naitago pa ni Catriona ang kanyang emosyon. Humagulhol na siya ng malakas na iyak. "Nay, nag-propose po si Tristan sa akin kagabi." Sabi niya at ipinakitang singsing na may malaking bato kay Nanay Tess. Nanlalaki ang mga mata ng ginang, maligaya siya para sa magkasintahan. Bakit malungkot ka? Dapat masaya ka, hindi ba?" Huminga na muna ng malalim si Catriona at pinunasan ng kanyang mga luha. "Masakit pong malaman na hindi ako gusto ng pamilya ni Tristan para sa kanya. Nalaman ko rin po na may anak na sila ng ex niya. Nag-away pa po kami kasi nagselo siya sa kapatid niya." "Ha? May anak si Tristan kay Madeline?" Nagugulat na tanong ni Tess. "Opo, pero wala po yun sa akin. Tanggap ko ang lahat. Kasi tinanggap din ako ni Tristan sa kung sino po ako at ang klase ng trabaho ko noon. Ang mahirap lang sa kanya. Wala siyang tiwala sa akin. Hindi ko siya kayang lokohin, Nay. Mahal na mahal ko po siya para ipagpalit sa iba." Muli na namang umiyak si Catriona nang sumagi sa kanya naging trato ng magulang ni Tristan sa kanya bago siya umalis. Lumabas po ang totoong hindi nga ako matatanggap ng magulang niya. Napakasakit po Hindi niya man lang ako pinagtanggol. Ngayon, unti-unting parang mawawala na sa akin si Tristan. Nalulungkot ako sa mga nangyari, anak, pero hintayin mo na lang ang paliwanag ni Tristan. Huwag kayong magpapadalos-dalos ng desisyon. Malay mo, kinukumbinsi na ngayon ni Tristan ang magulang niya na tanggapin ka. Nangako siya sa'yo na kahit anong mangyari ipagtatanggol ka niya. Hindi ba? Mahabang litanya ni Tess, pilit na pinapagaan ang loob ng dalaga. Kahit papaano ay maibisan ng konting sakit na nararamdaman. Katabi ni Tristan sa upuan si Madeline habang ang magulang niya ay nakaupo sa harap nilang sofa sa library.
What's the next plan, Tristan? Untag ni Dante. Dad, I will marry Catriona, and that's my plan. Parang patalim na sumaksak yun sa puso ni Madeline. Malaman pa lang na hindi na siya mahal ni Tristan ay sobrang nakakadurog na. Pakakasalan mo si Catriona, paano si Madeline at ang anak mo? Umaasa si Mariska na kayo ng mama niya. Ayaw mo bang makitang masayang anak mo, Tristan? Tanong naman ni Lumina. Maigi na lamang nasa panig niyang mag-asawang Hale, kahit paano nagkakaroon siya ng konting pag-asa. Napabaling ang tingin ni Tristan sa kanyang katabi. Matiimang tingin niya kay Madeline na walang imik. Alam niyang hindi ko siya pakakasalan. Matagal nang tapos ang sa amin ni Madeline at si Mariska na lang ang nag-uugnay sa amin. Madiing sabi ni Tristan, hindi na niya kayang ibalik ang tiwalang nawala niya kay Madeline. Pero hindi yun matatanggap ni Mariska. Nakita mo kung paano siya nasaktan sa party mo kagabi nung ipinakilala mong babaeng yun. At least, isipin mo man lang ang anak mo. Lihim na napangiti si Madeline. Alam niyang sa huli papayag din si Tristan na pakasalan siya, lalo na sa tulong ng ina nito. And how about Catriona? I love her. I really love her so much. Hindi niyo alam kung anong nagawa niya sa buhay ko. She became my world, my peace, and my reason to keep going. Si Catriona nagturo sa kanya kung paano muling magmahal. Namatay ng puso niya noong niloko siya ni Madeline. Naging parang walang buhay ang mundo niya at tumigas ng gusto ang puso niya. Let her go. Ang piliin mo ay mag-ina mo, hindi ang kusinong babae. Singhal ni Lumina sa anak. Para sa kanya hindi mahirap itapon ng ganong klaseng babae. Yung mga katulad ni Catriona na gold digger. Natigilan si Tristan. Paano niyo nasasabi yan, Mom? Tanong niya bago binalingan ng ama. Dad, tell Mom na hindi ko kayang pinapagawa niya. Hindi ko iiwan si Catriona. Kung ipipilit yung napakasalan ko si Madeline, mas mabuting umalis na lang ako sa mansyon. Biglang tumayo si Tristan, hindi na niya matagalan ng usapang ito. Halos hindi na makapagsalita ang daddy niya at ina na lamang ang pinapayagang magsalita. Samantalang si Madeline ay tahimik na umiiyak sa kanyang tabi. Okay, leave. Mariing sagot ni Lumina. Pero tandaan mo, malalaman ni Catriona tungkol sa skandal niyo noon. And by the way, she's a prostitute. So tell me, how could you even accept someone like her? Nanlaki ang mga mata ni Tristan. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Paano nalaman ng ina na si Catriona ay babaeng kasama niya sa video pati ang dating trabaho ng dalaga? Nagtataka ka siguro kung paano namin nalaman ng daddy mo, Tristan. Tama ba ako? Tumaas ang sulok ng labi ng binata. Hindi na po ako nagtataka. Kung malaman niyo man, wala na akong pakialam sa nakaraan. Mahal ko si Catriona at kahit na anong pambablackmail niyo, hindi ko iurong ang kasal namin. Madina't matapang niyang sagot. Napamaang si Lumina sa tapang na nakikita sa mukha ng panganay na anak. Talagang pipiliin ito ang babaeng yun kaysa sa magulang niya. Ganyan mo tratuhin ang sarili mong magulang? Sigaw ni Lumina. Lalo pang nag-alab ang galit niya dahil siya babaeng bayaran na yon. Binalingan niyang asawang nanatiling tahimik. Dante, magsalita ka nga. Tell your child what will happen if he continues to disobey us? Masyado nang humahabang sungay ni Tristan. Pati tayong magulang niya, hindi niya na iginagalang. Patuloy niyang sigaw at halos maiyak na sa tindi ng galit para kay Tristan. Wala nang pinapakinggan ng anak. Puso na lang ang pinapairal. Paano nito magagawang pakasalan ng ganong klaseng babae? Isang bayaran ng kanyang mamanugangin? Nasaan ang delikadesa ni Tristan? Tumayo na si Dante at kinuha ng tisyong asawa. Lumina, ang puso mo. Nag-usap muna tayo. Daanin natin sa maayos na pakiusapan ng anak natin. Inis na tinanggap ni Lumina ang tissue at pinunasan ng mga luha. Huminga na muna siya ng malalim. Maayos naman ang pakiusap ko ah. Dante, ayoko sa babaeng yun. Hindi ko maatim na magkaroon ng manugang na bayaran. Ang pangalang mga Hale ay sisirain lamang ni Tristan dahil sa pagpapakasal sa gold digger na yon. Halata naman ang gusto lang ni Catriona ay pera at yaman natin. Ginulo ni Tristan ang kanyang buhok. Sobra nilang ibinababa ang dignidad ni Catriona at hindi niya papayagan yon. Siya lang ang nag-iisang lalaki sa buhay ng dalaga at wala siyang pakialam sa naging trabaho nito noon. At alam niyang hindi pera niya ang habol ni Catriona sa kanya. Yumuko si Tristan sa kamarasan na pabuga ng hangin. Wala na po makakapagbabago ng desisyon ko. Pakakasalan ko si Catriona, Hope, and that's final. Nagangat siya ng tingin at natuon ng mata sa kanyang magulang. Kita niyang pagkadismaya sa mga mata ng ina. Hindi na siya bata para diktahan at takutin para lamang sumunod
at hindi nila siya maikukulong sa isang relasyong walang pagmamahal. Yung matagal nang nawala sa puso niya dahil sa panloloko sa kanya ni Madeline na sariling kapatid. Bumalik si Madeline sa kanilang kwartong mag-ina. Masamang-masama ang loob niya. Pinalang desisyon ni Tristan na pakasalan ng babaeng yun. Natuon ang tingin niya kay Mariska sa anak niyang naglalaro sa kanyang dollhouse. "Mama," tawag nito sa kanya. Kaagad siyang pinuntahan ni Madeline ng anak. Niyakap niya ito ng napakahigpit. "Mariska, magpapakasal sa ibang babae ang papa mo. Ayaw niya kay mama." Parang nagulat naman ang anak niya sa kanyang sumbong. "Paano na po yan, ma? Wala na po tayong pera. Hindi na tayo makakabalik sa ibang bansa. Magugutom po ako." Mabilis na umiling si Madeline. Hindi ka magugutom. Saka tutulungan mo ko, hindi ba?" Tumango-tango ang anak. "Kailangan mong kumbinsihin ng papa mo na pakasalan si mama mo. Dapat tayo ang pamilya niya. Dapat mabuo tayong isang buong pamilya." "Opo, ma. Ayaw ka na rin pong bumalik sa ibang bansa. Gusto ko na lang po dito," malungkot na sagot ni Mariska. Niyakap muli ni Madeline ang anak. Natanggal siya sa trabaho. Nawalan sila ng tirahan at nakauwi lamang silang mag-ina sa tulong ng ibang tao. Ayaw niyang ipaalam sa ama na naging masalimuot ang buhay niya sa ibang bansa. Gusto niyang ipakita na naging masagana ang buhay doon. Pero lahat na lamang ay ginawa ng mag-asawang Hill para ipitin si Tristan at pakasalan siya. Wala pa rin silang magawa. Kahit si Darius ay mahina din. Babae lang ang ina at tupag. Hindi pa kumilos para mapadali ang pagyaman niya. "Nay, may nakita po akong puno ng kamyas sa likod ng bahay. May bunga na po ba?" tanong ni Catriona. "Ay naku, ubos na. Wala nang bunga." "Magtatag-ulan na rin. Para nga nagtampo ang puno." "Ngayong buwan lang walang bunga?" tugon ni Tess. Nagtaka naman siya sa naging tanong ni Catriona. Bakit mo ba naitanong?" Tipid na ngumiti si Catriona. "Wala lang po. Naisip ko lang po ang kamyas na lagyan ng maraming asin." Sabi ni Catriona na minuestra pa ang panguya sa matanda. Napahalakak ang ginang. "Abay, makakapanglaway nga naman. Hayaan mo kapag lumabas si Mel. Magpapabili ako ng kamyas." "Salamat po, Nay." Ang masayang tura ni Catriona. Niyakapan niya ang matanda sa sobrang tuwa. Natuwa naman si Tess. Napakabait talaga ni Catriona. Ang puro ng puso nito at walang halong galit. Nasasaktan ito dahil sa pangyayari sa kanila ni Tristan. Pero napakadaling pasayahin. "O siya, maghanda ka na't manananghalian na tayo. Tawagin mo na yung matanda sa labas." Nakangiting utos ni Tess. Masiglang sumunod si Catriona ng lawak ng ngiti sa labi. Matama na naghihintay si Catriona sa pag-uwi ni Tristan. Kasalukuyan siyang nakaupo sa sofa at nakatingin sa pintuan. Idambagan niya ang pagbukas nito. "Catriona, huwag mong kalimutang ilak ang pintuan. Yung mga bintana rin, huwag mong hayaang nakabukas. Ikaw lang mag-isa dito. Sa kusina, nailak ko na lahat ng mga bintana at pinto, pati sa ibang kwarto." Mga bili ni Tess sa dalaga. "Opo, Nay. Saka sino naman pong papasok dito? Mas mabuti nang sigurado tayo. Mahirap at masalisihan tayo ng mga magnanakaw. Hindi bali kung may kasama ka dito." Sabi ni Tess. Iniisip lang niya ang magiging kaligtasan ng dalaga. "Opo, Nay. Okay lang po ako dito. Huwag kayong mag-alala. Baka rin po umuwi si Tristan maya-maya lang po." Pagtatakip sa binata, pero ang totoo hindi niya alam kung sigurado tong uuwi. Dahil hindi naman to nagparamdam sa kanya ni hindi tumawag para sabihin uuwi ito o kamustahin siya. Simula nang makauwi sa Batangas, "Mag-ingat ka dito, anak. Tumawag ka lang sa akin kung kailangan mo ng tulong. Alam mong hindi kita matitiis." Nakangiting bilin pa ni Tess. Tumayo si Catriona at niyakap ang ginang. "Mag-iingat din po kayo ni Tatay Mel," sabi ni Catriona nang humarap siya sa matanda. Tumalikod na si Nanay Tess at naglakad papunta sa pintuan. Naiwan ng dalaga sa loob ng bahay. Napahinga siya ng malalim. Naipatong ang baba sa sandalan ng sofa at walang ganang umupo. Napadakong kanyang tingin sa malaking wall clock na nasa sala. 10:00 na pala ng gabi. Kanina pa siya hinihila ng antok kaya ipinikit niyang kanyang mga mata. "Why don't you tell them?" Untag ni Jax na kasama ngayon ni Tristan sa loob ng bar. Napailing si Tristan. "I will tell them. Para saan pa? Buo naman ang desisyon ko. Matagal na. The moment I saw Catriona inside my rest house, gusto ko na siyang pakasalan. Na siya ang babaeng ihaharap ko sa altar at magiging ina ng mga anak ko." Mahaba niyang sagot.
Alam na niyang gusto niya at kung sino ang nais ng puso niya. Pero dapat pa rin nilang malaman. Si Catriona wala ring alam. Sasabihin mo kapag nawala na si Catriona? Napainom si Tristan ng beer nang maibaba ang bote sa lamesa. Napabaling siya ng tingin sa kaibigan. Paano ko sasabihin sa kanya, Jax? Alam mo kasunduan kami. Ang alam niya, pinalitan ko lang ang nakasaad sa kontrata. Pero ang totoo, gusto ko lang na makasiguradong hindi na siya makakawala pa sa akin. Pinapatagal mo pa kasi. Bukas ang last sa kunwari ang kontratang ibinigay mo kay Catriona. Anong gagawin mo kapag bigla na lang siyang umalis at iniwan ka? Ngayon pa na nagkakaproblema ka sa pamilya mo at sa anak mo kay Madeline. Giit ni Jax, hindi alam ni Tristan na kung paano pa maitatamang lahat. Ang akala niya kapag nawala ang issue noon at mabagong kontrata nila, ang magiging madali ng lahat. Ngunit iba ang tinakda ng tadhana. Hindi ko naman kasi alam na mabubuntis ko si Madeline. Wala akong nalalaman tungkol sa kanya noong umalis siya. Kinilimutan ko na nga siya sa buhay ko. Aniya. Then make a secret DNA testing para malaman mo rin kung totoong anak mo si Mariska. Nasira na ni Madeline ang tiwala mo kayang kaya niya yung ulit gawin sa'yo. Napailing si Tristan at napa-facepalm, tahimik na napaisip. Do you think it's the best way? Tanong niya kay Jax, tila hindi na gumagana ng maayos ang isip niya sa dami ng iniisip. Tumango-tango si Jax. Yeah, sa itsura pa lang ni Madeline parang hindi na mapagkakatiwalaan. Kawawa lang ang anak niya sa kanya. Pero nanay siya, hindi niya siguro niya magagawa sa sariling anak. Napakibit ng kanyang balikat si Jax. Pinipilit ka nga na ipakasal ni Doña Lumina kay Madeline. It means kaya rin ni Madeline na pilitin ng anak niya na magkunwaring anak mo. I really don't know, Jax. Kaya ko namang ipaglaban si Catriona kahit na kanino, kahit na sa pamilya ko. Wala akong pakialam kung nagtitrabaho siya sa club. Bastang mahalaga sa akin, mahal ko siya. Humagalpak ng malakas na tawa si Jax. Tinamaan ka talaga kay Catriona. Tama na ngang inumot, umuwi ka na. Isipin mo, walang kasama si Catriona sa bahay niyo. Biglang sumilay ang matamis ng ngiti ni Tristan. Masarap umuwi sa bahay kapag alam mo may naghihintay na taong mahal na mahal ka. Yeah, she's waiting for me. My wife is waiting for me to come home.